At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po patuloy na mag-aaral. Tayo po ay nandun pa rin sa unang Korinto, Kapitulo 9. At tayo po ay sa talatang, patuloy na po natin sa talatang 19 ang ating babasahin hanggang sa talatang 27. Kahit pangunahan ko po ang pagbasa, sundan lang ninyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Dito po ay sinasabi, sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga bagay, ay napapalipin ako sa lahat, upang ako ay makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako ay nag-aaring tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan, bagaman hindi ako sa walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahina, ako ay nag-aring mahina, upang mahikayat ko ang mahina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo, upang ako'y makasamang makabahagi nito. Hindi ba ganyo nalalaman ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Ang bawat tao na nakipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo niyaong walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nakakipagsapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok, hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit inahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan pagka pangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Hanggang dyan po ang ating pong babasahin at ating pong pagbubulay-bulaya. Kaya nga kung babalik natin sa 19, kaya sinasabi nga po niya dito, sapagkat bagaman ako'y malaya sa lahat ng mga tao, ay napapalipin ako sa lahat, upang ako'y makahikayat ng lalong marami. Hindi po ibig sabihin na kung sinasabi niya siya napapalipin sa lahat, ay siya po'y napapaalipis sa mga tao. Hindi po. Kasi bakit meron nga pong talata tayong binasa noon dito po sa unang Korinto 7:23 na sabi nga sa atin dito sa ating napag-aralan, sa halaga kay binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Pero hindi po tayo, hindi po yung ibig sabihin ni Pablo na sinasabi nga niya, bagamat ako ay malaya, sapagkat bagaman ako'y malaya sa lahat ng tao, ay napaalipin ako sa lahat. Hindi po ibig sabihin siya napaalipin. Kundi po, ang tinutukoy po niya ay yung sa 22 na sinasabi niya sa talatang sa mga mahina, ako'y nag-aring mahina upang mahikayat ko ang mahina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat. Yung po hindi po siya payo, siya po yung nakibagay. Nakikibagay po siya sa lahat ng mga tao. Upang sa lahat ng mga paraan ay may iligtas ko ulan. Hindi po siya tayo hindi po siya naging sunod-sunuran o siya pa yung napaalipin. Yung po ang ibig po niya sabihin, siya yung nakibagay. Sapagkat nga sabi niya sa talatang 1, sa 9:1, itong unang ko rin sabi, hindi baga ako'y malaya, hindi baga ako'y apostol, hindi baga hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin, hindi baga ako'y gawa ko sa Panginoon. Ganyan po siya lumalakad sa pananampalataya. Siya po'y nakikibagay sa lahat ng mga tao. Kaya nga, sa ating pong paglakad sa mga pananampalataya, dapat po tayo'y makikibagay. Sapagkat hindi po naman lahat na natin nakakasalumuha ay katulad natin ang lakad sa pananampalataya. Kaya po tayo ay makikibagay. Pero wag po tayong makikibahagi sa kanilang mga gawa. Sapagkat meron nga po sabi sa atin dito sa
Efeso Kapitulo 5, na ang sabi nga dito sa 5:11, huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Kaya yung sa 5:7, huwag kayong makibahagi sa kanila. Yung po kanilang mga gawa, huwag tayong makikibahagi. Pwede tayong makibagay. Katulad nga po ng ginagawa ni Pablo, na sinasabi sapagkat bagaman ako'y malaya sa lahat ng tao, ay napapalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng marami. Makikibagay lang tayo. Pero huwag po tayong makikibahagi sa kanilang mga, kung ano man yung ginagawa. Kaya nga sabi niya sa 20, sa mga Hudyo, ako'y nag-aaring tulad sa Hudyo. Ganyan po siya nakikibagay. Sa mga Hudyo, ako'y nag-aaring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Ganyan po, siya po'y nag-aaring nasa ilalim ng kautusan. Gaya ng, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan. Bagaman tayo po, wala rin tayo sa ilalim ng kautusan. Hindi po tayo lumalakad sa mga palatuntunan kasi ng kautusan at palatuntunan ni Moises. Pero tayo makibagay sa kanila. Kaya sabi ni Pablo, sa mga Hudyo ay nag-aari akong tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Yun po ang kanyang layunin na siya upang mahikayat niya ang mga nasa ilalim ng kautusan. Kaya nga po siya yung nakikibagay. Kaya nga dito po sa 20, sa 21, kaya nga sabi dito sa mga walang kautusan, yun po na malawalakas sa mga walang kautusan, ay tulad sa mga walang kautusan. Bagaman hindi ako sa walang kautusan sa Diyos. Sabi niya Pablo, bagaman hindi ako sa walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sapagkat tayo pong lahat na nagsisampalataya sa ating Panginoon, tayo po ay doon na lumalakad sa kautusan ng ating Panginoon Kristo. Hindi na po tayo aaring ganap doon sa mga palatuntunan at kautusan ni Moises. Tayo po ay nasa kautusan na ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga po yung sabi sa Galacia 6, talatang 2, na ang sabi nga dito ni Pablo, sa 6:2 ng Galacia, bagaman kayo ay magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin nyo ngayon ang kautusan ni Kristo. Tayo po ay nasa kautusan na ng ating Panginoon Kristo. Wala na po tayo doon sa kautusan at palatuntunan ni Moises. Sapagkat yung nga po ay sinabi, like kung binabasa sa inyo dito sa Aklat ng mga Gawa, hindi na po tayo aariing ganap doon. Dito sa Gawa 13, sasa natin ang 38, kaya nga sabi, kaya maging hayag nawa sa inyo mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito po yung ang tinutukoy po dito ang ating Panginoon Kristo. At sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Sa mga ito, hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Hindi na po tayo dun lumalakad sa kautusan ni Moises. Sapagkat tayo po ay nasa kautusan na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga may sabi rin dito sa Aklat ng mga Tiga-Roma, kung aking makikita, na ang sabi nga ni Pablo sa Roma 3:31, ang sabi, iwawalan kaya natin kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi, sinasabi, yung punti ay tinuro ko doon, yung kay Moises, sabi, iwawalan kaya natin kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya, yung sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Sabi, huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan, na pagtitibay sa ating pong paglakad sa kautusan ng ating Panginoon Kristo, na pagtitibay pa po natin ang mga kautusan ng Diyos. Pero hindi na po tayo doon lalakad
sa mga kautusan ngayon sapagkat hindi na po tayo doong aariing ganap. Ito po na may lagi na nating napag-aaralan. Sapagkat nga po inalis na. Ang sabi nga dito sa Efeso Kapitulo 2, itaas na natin sa 2:13 ng Efeso, sabi, datapat kayong kay Kristo Jesus. Kayo noong panahon ay malayo ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa. Ang dalawa, iginiba ang pader na nasa gitna ng paghihiwalay. Yung nga po yung sa mga Hudyo at saka po yung mga Hintil. Sabi, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Sabi, kahit kautusan na may mga batas, inalis na po yan. Yan po yung kay Moises. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Upang pagkasundiin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya pinatay ang pagkakaalit. Siya ay naparito at inangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at kapayapaan sa nangalalapit. Inalis na nga po yun. Hindi na po tayo doon lalakad. Tayo po'y lumalakad na sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na po tayo doon sa mga kautusan at palatuntunan ni Moises. Kaya nga po sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa 21, sabi sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Bagaman hindi ako sa walang kautusan ng Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Ganyan po siya nakikibagay sa mga tao. Siya po kaya sa 22 sabi, sa mahina ako'y nag-aring mahina. Ganyan din po tayo dapat nakikibagay. Sapagkat hindi po lahat ay may pananampalataya. Sabi, sa mahina ako'y nag-aring mahina upang mahikayat ko ang mahina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao. Dapat din po tayo po'y makikibagay. Pero sa kanilang mga gawa ng ibang gawa ng kadiliman, huwag po tayo makikibahagi. Tayo po'y pwedeng makibagay, pero huwag tayo makikibahagi sa kanilang mga gawa. Kaya nga sabi, ang layunin po ni Pablo, sabi, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. Saka tayo dun, pwede natin silang mapahayagan. Sila magtatanong, o anong yung lakad sa pananampalataya? Edi sabihin natin kung paano tayo lumalakad sa pananampalataya. Kaya ganyan po si Pablo, kaya sabi, sa mahihina, ako'y nag-aring mahina, upang mahikayat ko ang mahina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. Kaya sabi sa 23, at ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo. Yung po yung ginagawa niya dahil sa Ebanghelyo. Siya po yung nakikibagay. Upang ako'y makasamang makabahagi ito. Yung po yung ginagawa niya dahil po sa Ebanghelyo. Kaya nga po dito sa 1 Corinto 10:24, kaya nga ang sabi niya dito, huwag hanapin ni naman ang kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Ganyan po siya. Ang kanyang layunin ay siya'y makahikayat. Upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. Ganyan po siya nakikibagay sa mga tao. Dito po naman sa 24, dito ay sinasabi, hindi ba ninyo nalalaman na ang nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Kaya tayo po
sa ating paglakad sa pananampalataya, tayo po ay may takbuhin ding ilagay sa harapan natin. Pero kung paano natin ito tatakbuhin, ang mga bata, ito po itinihari tulad niya sa mga palaruan na ganito na sabi, hindi bagay nalalaman na ang nagsisitakbo ay hindi bagay nyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbo lahat. Alam natin kung sa mga ganyan, katulad ng mga track and field, yung lahat ng mga kasali, yan po ay tumatakbo lahat. O kaya may marathon, sabi. Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Sa atin po naman, kaya sabi sila dito, magsitakbo kayo ng gayon sa atin. May takbuhin pong ilagay sa harapan natin eh. Sabi, magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Pero tayo po, iba po ang ating tatamuhin. Kung tayo po'y tatakbo. Sapagat kung siya sabi nga dito sa 25, sabi, ang bawat tao na nakipaglabas sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Sabi, ginagawa nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may kasiraan. Nakita po naman natin sa mga ganyang mga palaruan, sila po'y tumatanggap. Sa panahon po ito, ngayon ay mga medal, yung mga nananalo. Anong araw po ay nakalagay nila ay putong, crown. Pero sa panahon po ito yung mga tumatakbo sa ganyan, ay meron pong mga putong na may kasiraan. Yun po yung mga sakit natin sa mga Olympic, ay meron pong mga gold medal, silver. Pero ito po inisin tulad din sa atin kung paano tayo po may takbuhing inilagay sa harapan natin. Ang sabi nga po sa unang ikalawang Timoteo 2:5, at kung sino may nakikipaglaban naman sa mga laro, sabi, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Sabi nga po, hindi pinuputungan malibang makipaglabang matuwid. Kaya sa atin din pong pagtakbo din sa mga takbuhin harapan natin, dapat po tayo ganun din. Sapagkat sabi nga po dito sa Hebreo Kapitulo 2, meron po takbuhin ilagay sa harapan natin eh. Kaya nga ito po inhalin tulad dito na tayo ay nakikipaglabas sa mga palaruan. Ang sabi po dito sa Hebreo Kapitulo 12, ang sabi, 12:1, kaya't yamang nakukup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, sabi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing ilagay sa harapan natin. Meron po tayong takbuhin na ilagay sa harapan natin. Kung paano po tayo tatakbo. Kaya nga, ang sabi nga dito sa Pilipos, kung paano tayo natin tatakbuhin ang mga bagay na iyan sa Pilipos 3:13, kaya nga nung sabi dito ni Pablo, mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot, sabi. Kung paano tayo natin tatakbo ay ganito, sabi. Datapot isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Yung po mga napagdaan natin. Nililimutin na po natin. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. At tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. Kaya kung tayo tumatakbo, tayo diretso lang tayo. Diyan sa mga takbuhin ilagay sa atin. Limutin na po natin mga bagay na yung mga napagdaan na natin. Kaya nga, ang sabi nga ni dito sa Pedro, ang sabi nga dito sa unang Pedro 4:2, sabi, upang huwag na kayong mga buhay sa lamang sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ganyan po tayo. Yung po yung nililimot na natin, yung at mga bagay na nasa likuran.
sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalalayawan, sa mga kayamuan at sa kasuklam-suklam sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi, ikinahanga nila ang mga bagay na ito na kayo hindi nakikitakbong kasama nila sa gayang pagpapakalabis ng kaguluhan kung kaya't kayo pinagsasalitaan ng masama. Yun po hindi na natin, yung pong mga hindi na po natin at tinutungo po natin yung sa harap. Yung nga po sabi sa atin na binasa natin sa Pilipos, na nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Ganyan po tayo tatakbo. Sapagkat nga po, meron po tayong takbuhing inilagay sa harapan natin. Kaya nga ulit natin ng mga ito ating liwanagin. Kaya nga sabi, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang nagsitakbo sa takbuhan ay tuwatakbo lahat. Ngunit isa lamang ang tuwatanggap ng gatimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Sabi, ang bawat tao ay nakipaglabas sa mga palaruan ay nagpipigil sa lahat ng bagay. Yan po, pipigilin na po natin ang lahat ng mga bagay. Yung nga po yung sinasabi ko kanina, binasa ko na hindi na kayo nakikitakbo ng gayon. Sapat na ang nakaraang panahon na yung ginawa na hindi na tayo doon makikitakbo sa mga pagpapakalabis. Kaya nga sabi, magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Ang bawat tao na nakipaglabas sa mga palaruan ay magpagpigil sa lahat ng mga bagay. Sabi, ginagawa nila ito upang magsipagtamo ng putong na may kasaya. Yung po ginagawa nila sa mga ganyang mga palaruan ay upang magtamo ng putong na may pagkasira. Ngunit tayo niyaong walang pagkasira. Tayo po ang ating pong tatamuhin kung tayo po tatakbo sa mga ganyang bagay ay yung pong putong na walang pagkasira. Kaya diyan po tayo tatakbo. Kaya nga sabi ni Pablo, kung ibabalik natin, sapagkat tayo po ang ating pong hinahangad yung pong putong na walang pagkasira. Diyan po kaya tayo bigyan ng takbo, ilagay sa harapan natin na ang sabi ko, ibabalik natin sa Pilipos 3:14, kaya nga sabi ni Pablo, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya tayo, magtumulin tayo sa hangganan ng gantimpala. Sapagkat ang ating pong tatamuhin ay putong na walang pagkasira sa takbuhin inilagay natin sa atin. Sila po yung mga nagsitakbo sa ganyang palaruan, yung pong kanilang hinahangad ay putong na walang pagkasira. Pero sa ating pong mga mananampalataya, tayo po kay Kristo, ay tayo po niya ang putong na walang pagkasira. Kaya nga sabi sa atin, sa 3:14, ulit natin Pilipos, nagtutumulin ako, sabi ni Pablo, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Dapat din po ganun tayo. Tayo po ay magtutumulin sa hangganan ng gantimpala. Kaya nga, ano po yung putong na walang pagkasira? Unang-una po, ang sabi nga sa aklat ni Santiago, na dito yung sinasabi, yung putong ng buhay. Sa Santiago 1:12, kaya nga sabi niya dito, mapalad ang taong nagtiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay. Yun po ang ating tatanggapin, putong ng buhay. Kaya tayo po magtumuli sa hangganan ng gantimpala. Kaya sabi, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagsubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon. Kanino? Sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ito po ang pangako sa atin. Putong ng buhay. Yan po'y
buhay na walang hanggan, sapagkat yun po ang pangako sa atin. Sabi nga po dito sa unang Pedro, Kapitulo 1, yun po ay pangako sa mga magsisisampalataya. Sa Juan 2:25, at ito ang pangako sa kanyang pinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako sa atin. Kaya sabi tayo nagtumuli sa hanggan ng gantimpala. Tayo po sa takbo ilagay sa atin. Yan po ang ating tatanggapin, putong na walang pagkasira. Putong ng buhay na ipinangako. Yan nga po sabi, na siya tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisibig. Ito po yung doon sa mga nagsisibig sa Kanya. Sino po nagsisibig sa Kanya? Ito po yung tumutupad ng Kanyang mga utos. Sapagkat sinasabi niya, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. At yung pong mga tumatalima sa Kanya, ano sabi niya? Siya ay nagbibigay walang kaligtasan sa mga nagsisitalima sa Kanya. Yung po tumutupad ng utos. Yung po yung nasa Hebreo. Kaya ito po ang ating hinahangad sa ating pagtakbo. Sila, yung putong na may pagkasya sa atin po, yung putong na walang pagkasira. Yun po ang ating inaasam. Kaya po tayo, kaya nga lang sabi sa atin, merong takbuhing inilagay sa harapan natin. Ngayon nga, ulitin natin yung 12, kaya nga 12:1 ng Hebreo. Kaya nga, yamang nakukup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan. Itatabi na po natin yun, yung mga pasan. At ang pagkakasalang pipigil sa atin, yan po nakakapigil sa atin yung mga pagkakasala. At ating takbuhing may pagtitiis. Titiisin na po natin ang lahat. Kaya nga sabi, nililimot natin yung nasa likuran. At yung nasa harap. Anong sabi, yung binasa ko sa inyo kanina. Ganyan po tayo tatakbo. Ang sabi, dililimot ang mga bagay na nasa likuran. Tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Ganyan po tayo nating tatakbuhin. Ang takbo ilagay sa atin, sabi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing ilagay sa harapan natin. Tatakbuhin po natin may pagtitiis, ang takbuhing ilagay sa harapan natin. Sapagkat meron pong talata niyan, sa inyong pagtitiis, sabi sa aklat ni Lucas, aklat ni Lucas sa 21, talatang 20, kaya sabi, ating takbuhin may pagtitiis. Ang sabi dito ay, sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Maipagwawagi po natin ang ating kaluluwa. Sila po tumatakbo sa mga takbuhan. Sila tumatanggap kasi sila nagwagi. Sa ating po natin, ating takbuhin may pagtitiis. Ang mga bagay na takbuhin ilagay sa harapan natin. Ito po takbuhin natin may pagtitiis. Sapagkat sa ating po pagtitiis, maipagwawagi po natin ang ating kaluluwa. Kaya nga, tayo po ay may takbuhing inilagay sa harapan natin. Kaya nga, ito'y ginagawa nila. Ituloy na po natin, sabi sa 26, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan, hindi gaya ng nakikipagsapalaran. Hindi po tayo para tayo nakikipagsapalaran. Hindi gaya ng nakikipagsapalaran. Sa ganito, ako'y sumusuntok. Hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit,
hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Ganyan po. Baka sakaling sa anong paraan, pagkapangarap ko sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ito po'y ating susupilin ang ating katawan. Kaya nga, may sinasabi pa rin po dito sa kung paano natin susupilin natin ang ating katawan. Dito po sa unang Tesalonica, kaya nga sabi, kung paano tayo, sabi, ang bawat tao na may nakipaglaban sa palaron ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Magpipigil po tayo sa lahat ng mga bagay. Sabi, sa 27, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Ganyan po, paano ito natin gagawin? Na ating supilin ang ating katawan. Ang sabi po dito sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 4, ang sabi po ni Pablo, na ang bawat isa sa inyo ay makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan. Paano? Sa pagpapakabanal at kapurihan. Para po tayo magtamo ng putong na walang kasiraan. Tayo po'y makaalam na maging mapagpigil sa ating sariling katawan. Sa pagpapakabanal at kapurihan. Sapagkat ito po ang pangako sa atin eh. Ano po yung pangako sa atin dito sa unang Pedro? Sa unang Pedro 1, Kapitulo 1, talatang 4, sabi, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Para po sa atin yun. Yun po sa kaliputong na may kasiraan. Sa atin po, sabi, isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas. Yun po ang kasila, kaya kumukupas po yun eh. Katulad na yung mga binibigay pagka kami siya, kasi kapatid Estela, nananalo yan sa mga palaruan, sa badminton. Ayun, yung kanyang mga trophy, ayun, mga kupas na. Mga wala ng saysay. Pero sa atin po, sa ganyan tayo sumasali sa mga ganyang palaruan, sabi, sa isang manang di nasisira at walang dungis, hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po sa pagitan ng ating pananampalataya sa ikaligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Ganyan po tayo magpipigil sa ating katawan, sa ating sariling katawan. Tayo po'y marunong magpigil. Kaya nga yung sabi sa atin, ako nga'y tumatakbo na ganitong paraan na hindi gaya ng nakipagsapalaran. Sa ganito ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Ganyan po tayo tatakbo. Takbuhin natin may pagtitiis. Ang takbo ilagay sa harapan natin. Sakat marami po tayong bagay na titiisin. Meron pa nga pong talatay natin na pag-aralan. Sapagkat sa pagtitiis natin ito, hindi may tutumbas sa kalbalatian mahayag sa atin. Kung atin pong mga titiisin ang ganyang mga bagay. Kaya nga sabi yung sa 25, ang bawat tao ay nakipaglaban sa mga palaron ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Magpipigil po tayo sa lahat ng mga bagay. Yung nga po yung mga kasalanang nasa yung mga kasalanan ng yung sabi nga po burutin natin yung Hebreo 12. Kaya nga ano ang sabi? Itabi namang walang libag ang bawat pasad at ang kasalanang pipigil sa iyo po nakakapigil eh. Kaya nga sabi, at ating takbuhing may pagtitiis, takbuhing inilagay sa harapan natin. May po talaga takbuhing inilagay sa harapan natin. At dito rin po sa ikalawang Pedro, kaya po tayo magiging mapagpigil sa ating katawan. Marunong tayo magpigil. Sa ikalawang Pedro, Kapitulo 1, sa talatang 5, anong sabi dito? Hanggang 6, sabi, oo, at dahil dito
pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, sabi, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya. Sa ating pong sa pananampalataya, sabi, ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Dapat po yung kagalingan, at ang kagalingan ay ang kaalaman. Dapat po tayo may kaalaman. Sa kaalaman ay ang pagpipigil. Yan po. Yan po natin susupilin ang ating katawan. Yung pong pagpipigil, sabi, sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis. Kaya nga po yun po lagi sinasabi sa atin, tayo po yung magtitiis. Marami po tayong bagay na titiisin. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. Kaya ganyan po natin susupilin ang ating katawan. Kung tayo po ay tatakbong sa yung mga takbuhing inilagay sa harapan natin. Yung sabi ngunit, hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Marami po tayong bagay na titiisin. At dito sa unang Pedro, Kapitulo 2, sa talatang 11, kaya nga sinasabi nga din ni Pedro, sabi, mga minamahal, pinamahal ko sa inyong lahat sa mga nangingibang bayan, sabi, at nagsisipaglakbay. Kaya nga anong sabi sa atin? Kayo'y magsipagpigil sa masamang pita ng laman. Yan po ang ating mga pipigilin. Kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ito po ang ating pinaglalaban natin. Ito po yung ating kaluluwa. Kaya nga sabi, sa inyong pagtitiis, may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Saka tayo po'y maraming mga bagay na titiisin. Kaya kung paano rin natin ito titiisin, kung ibabalik uli natin yung Hebreo 12, talatang 2, na paano natin ito titiisin. Sabi nga dito sa Hebreo, isas uli natin para hanggang 3, sabi. Kaya nga yamang nakukup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pipigil sa atin, at ating takbuhin may pagtitiis, ang takbuhin ilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus, yan po ang ating magiging batayan. Masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Sabi ko siya po gumawa at sumakdal natin, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus. Siya nga po yung nagtiis ng krus eh. Siya po yung nagtiis ng krus. Niwalang bahala ang kahiyan. Niwala na pong bahala niya ang kahiyan. At umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Kaya nga sabi sa atin sa 3, sapagkat dili-dili ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga kasalanan laban sa kanyang sarili. Sabi, upang kayo huwag magsihina at manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Siya po ang ating titingnan. Siya nga po nagtiis ng krus eh. Kaya nga sa ating pagtitiis, may pagwawagi po natin ang ating mga kaluluwa. Kaya nga po, ang sabi nga ni Pablo sa kanyang sulat dito sa unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 12, kaya nga ano sabi dito ni Pablo sa kay Timoteo sa 6:12, sabi, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Po pagbabaka, po mga ganyan eh. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Ano sabi? Manangang ka sa buhay na walang hanggan. Diyan po tayo mananangan. Manangang ka sa buhay na walang hanggan. Kaya sa ating pong takbo, ilagay sa atin, manangang ka sa buhay na walang hanggan. Sapagkat yan po ating tatanggapin, meron pong putong na walang pagkasira. Ano yun? Putong ng buhay. Sapagkat yan po pinangako sa atin, buhay na walang hanggan. Kaya nga yan sabi sa atin. Kaya nga, ang sabi, ulitin ko yung Timoteo
2:5, kaya nga ano sabi dito, at kung sino may nakipaglaban sa mga laro, hindi pinuputungan malibang makipaglabang matuwid. Sa atin po, sabi sa atin ang sabi sa atin sa 12 ng unang Timoteo, sabi, makipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka ng pananampalataya. Manangang ka sa buhay na walang hanggan. Din po tayo lagi manangang sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka. At ipahayag mo ang mga mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ganyan po. Diyan po lagi tayo mananangan. Ang ating pong Panginoon, winala nga pong bahala niya ang kahiyan Tiniis niya ang krus. Kaya nga po ang ating mga halimbawa sa ating paglakad sa pananampalataya. Kaya nga po makita natin si Pablo, anong sabi niya sa 2 Timoteo, Kapitulo 4. Sa talatang 7, anong sabi niya? Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Kaya dapat po tayo hindi po tayo puputungan, kundi tayo makipaglabang matuwid. Yun po sabi ni Timoteo sa 4. Kaya nga sabi niya sa 4:7, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Ano sabi? Natapos ko na ang aking takbo. Ano po siya nakatapos? Ano po kanyang ginawa? Iningatan ko ang pananampalataya. Yan po ang isang napakahalaga din sa atin. Manangang ka sa buhay na walang hanggan. Iingatan po natin ang ating pananampalataya. Kaya nga, ano sabi niya sa 8? Buhat ngayon natataan sa akin ang putong nakatuwiran. Yan po ang ating inaasahan. Pag tayo sa sabi, yung putong na walang pagkasira. Kaya nga po, kung tayo tumakbo at naingatan natin ang ating pananampalataya, sabi, buhat ngayon natataan sa akin ang putong nakatuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. Sabi, at hindi lamang sa akin, sabi, kundi sa lahat din naman ng naghahangad sa kanyang pagpapakita. Kung tayo naghahangad sa kanyang pagpapakita, iingatan po natin ang ating pananampalataya. Tayo po'y mananangan sa buhay na walang hanggan. Ganyan po natin tatakbuhin ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Kaya, meron pong mga takbuhin. Kaya tayo po'y gagaya kay Pablo. Kaya nga sabi niya sa 6, sapagkat ako'y naialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Kaya nga yung ating nalalabing panahon, tayo po'y, kaya nga yung nalagi ko sinasabi sa inyo, yung ating nalalabing, kung tayo na may matatanda na at meron na tayong, kaya nga ulitin ko yung unang Pedro 4:2, upang huwag na kayong mabuhay sa lamas sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Doon po tayo sa kalooban ng Diyos para po tayo magtumanggap ng putong ng buhay na inilaan po ito para sa atin, para yung nga ulitin ko yung 2 Pedro na sinasabi sa atin, hindi. Sa unang Pedro pala, 1:4, kaya nga ito pong ating tatamoy, sabi, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilan sa langit para sa inyo, para po sa atin yan. Kaya nga sa lahat ng naghahangad sa kanyang pagpapakita, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi ni Pablo, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya nga sabi, nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Tayo po'y mag-iingat na sa ating lakad. Tayo po'y magtitiis para po tayo magtamo ng putong na walang pagkasira. Kaya hanggang dyan po muna ang ating pag-aral at tayo po ay natapos.
Sa susunod po ay sa Kapitulo 10 na tayo magsisimula.